my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Let's sing it again. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at iwag-iwag. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Change partner naman. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at iwag-iwag. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Mga ka-daily life sharing! Salamat, salamat, salamat! Live na live kasama natin si Pastor Jerry, si Mother Tesbiray! Woohoo! Praise the Lord! Iwagay-way mga kamay! Sabay yaka! We love you! Yes! Amen! Bless Mga ang ngalan ni ka-amaners! Jesus. Halina po kayo! Pupurihin ka, O Maupo! Diyos. Makinig! Bless na At bless matuto ang tayo sa ngalan mga ni kwentong Jesus. binago ng Bless, Panginoong binago Heso niya ng Kristo! buong. Bless na bless ang Hallelujah! ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Hello mga ka-DLS! Happy 4th year anniversary po sa lahat sa daily life sharing. Lalo po sa buhay ni Pastor Dong, ni Pastor May, at sa lahat po ng mga masusugid na taga-subaybay ng DLS globally. Yes! Happy anniversary! O kay saya at kay ganda. Yes! Tayong lahat ay magsaya. Tayong lahat ay sama-samang umawit, sumayaw at magpuri sa Panginoon. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Tayong lahat, o kay saya, o kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwag-iwag. Sama-sama, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Oh, ipalakpak at habang tayo'y umaawit, sasamahan naman natin ang pagbati sa lahat ng ating mga kapatid na naririyan na. Hello kay Sister Lichi Bakiran, and lalo na sa buhay ni Pastor May, ni Pastor Dong. Yes, ipalakpak. Hello kay Salvi Ceruela, kay Ursula Cruz. Hello kay Maria Raso, kay Gabi. And hello kay Pastor Dong. Yes. At sa lahat ng mga itinatag ni Pastor Dong, hello po. Magandang tanghali sa inyong lahat.
kay Kasing Valderrama, Hilda Santos, kay Melda Jaquilmo. Sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. O kay saya. O kay Yes. saya at kay ganda. And happy anniversary, DLS. Sama-sama. At maging sa buhay ni Maria Elisa, Maria Elisa, sa buhay ni Kuya Bonnie Socias. Magandang tanghali kay Presi Agustin. Tayong lahat ay Kay sama-sama. Pastora Mary Ann de Torres Sabio, kay Pastor ng Erwin. papuri. Yes. Sumasamba. Minsan pa, o kay saya. O kay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama. Umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay Yes, good. saya at Magandang kay tanghali ganda. sa lahat ng mga masusugid na tagahanga at sumusubaybay ng daily life sharing. Kay May Sikam, kay Carolina Isaig, at sa lahat globally na nanonood ngayon sa iba't ibang dako ng iba't ibang bansa sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kay Lynn Cabisada, kay Judy Vergara, kay Rizal Carag Ilagan. Sama-sama. Kay Rosalinda Ramiscal Alejandro, sama-sama. Minsan pa, ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa tiwag kay Norma Clay. Sama-samang isisigaw. At sa lahat-lahat Diyos ng ay papasok pa, buhay. sama-sama tayo. Ipalakpak ang kamay. Itaas Salamat sa tiwag kay sapagkat buhay. naipapalakpak pa natin ang ating kamay. Sama-samang Tayo isisigaw. nakakaawit, nakakasamba. Sama-samang Yes. isisigaw. At tayo nakasisigaw pa. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Yes, amen. Tunay na ang Diyos ay buhay na buhay sa daily life sharing na kung saan sa daily life sharing, anong pinag-uusapan? Sister Charmina. Real life. Real life talk. Yes. Ang pinag-uusapan dito ay walang iba kundi ang mga buhay na kung saan ay talagang binago ng Panginoon, no? Mga powerful testimonies, mga salita na kung saan ang patay nabubuhay. Amen. No, mga salita na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng Amen. himala, Yes. ng kagalingan. Amen. At talaga namang 4 na taon na po ang daily life sharing na kung saan ay ginagamit ng Panginoon na napaka-powerful na platform para ang salita ay maipahayag ng may kalayaan. At sa oras na to, tayong lahat ay aawit sa Panginoon, sasamba sa Kanya, at tunay na ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, aming Diyos, ang programang ito na yung ginagamit sa kapanahunan na siyang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng bagong kwento sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos ang may hawak ng lahat. Ikaw ang Diyos ang aming kailangan. At sasamahan mo kami. Tanggapin mo ang aming wagas na pagsamba. Iniaalay namin ito sa iyo. Na ikaw ang Diyos ang may hawak ng lahat sa amin. O Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging sagot sa lahat kong pangangailangan. Express your love, Panginoon. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Siya lang ang sagot
ng iyong pangangailangan. Sagot sa lahat kong pangangailangan. Kailan may di nagbago. Kailan may di nagbago. Mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin. Umawit tayo, sumamba tayo, sumabay tayo. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko iiwan. Di pababayaan man. Pabayaan man. Minsan pa, Panginoon, ikaw ang may likha ng kalawakan. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Ang tanging sagot sa lahat kong pangangailangan. Panginoon, Salamat po, O siyang Diyos. may likha ng kalawakan. Salamat po, Panginoon. Tanging sagot sa lahat kong pangangailangan. Kailanman ay di nagbago ang Diyos. Kailan may di nagbago. Mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko Hawak mo. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, Habang buhay, habang buhay di mo ko iiwan, di mo ko ni pababayaan. iiwan. Panginoon, Di wala kaming ibang pababayaan panghahawakan man. kundi ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Ko. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Mga salita mong totoo. Lalapit ako Sa mahabagin mong trono, sa mabagin mong trono. Isisigaw ko, yes, Jesus, dadakilaan mo, dahil sa'yo lumaya ako. Panghawakan ko mga salita mo, Panginoon. panghahawakan ko Mga salita mong totoo. mga salita mong totoo. Lalapit ako. Lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko, kadakilaan mo, dahil sa'yo
panghahawakan ko. Panghahawakan ko Mga salita mong totoo. mga salita mong totoo. Lapit ako sa mabaging mong trono, isisigaw ko kadakilaan mo dahil sa'yo lumaya ako. Hawak mo. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko iiwan, ni pababayaan man. Panginoon, salamat. Hawak mo ang aming mga buhay. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa. At sa oras na to, bigyan mo kami ng tenga na marunong makinig, lalo sa mga kapahiyagang inihanda ng iyong lingkod sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Let us welcome the man of God, Pastor Willie Rica Frente, All for Christ Church International, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pasalamatan po natin at i-welcome po natin ang buhay, the man of God, Pastor Willie Rica Frente. Amen. Amen. So, tayo po'y manalangin po ng samandali at nais natin ang presensya ng ating Panginoon, no? Before we share with you the message that God has placed in my heart. Yeah. Panginoon, marami pong salamat for a wonderful day that you have blessed us with. Many did not see the light of this day. Marami pong hindi nagising ngayong araw. Ngunit kami po, Panginoon, ay pinagpala mo muli. At binigyan ng pagkakataon upang makilala ka at maglingkod sa iyo. Marami pong salamat sa mga nakikinig ngayon, kasama natin sa pagninilay ng salita ng Diyos. Nawa, Panginoon, ihanda mo aming mga mata, aming isipan, tenga, puso upang matanggap namin ang mensahe mo, maitanim sa aming puso, Lord God. Ito'y magkaugat, lumago at magkabunga sa aming buhay. Marami pong salamat. Espiritu ng Diyos, I cannot do this alone. I just entrust to you everything, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Pastor Willie Rica Frente po, from, taga Caviteño po ako. I'm from Cavite. And God has called us to this country to share the gospel. And we're so blessed because God has been guiding us all throughout. Pang-18 taon na po namin dito sa UAE. And God has entrusted to us several churches at lumabas na nga po kami sa UAE. Nasa Kenya na po ngayon. Kenya, sa Amerika, sa Saudi Arabia, sa Singapore. At meron din po tayong mga manggagawa sa Poland, no? Singapore, sa Poland. And indeed, kapag tayo po sumagot sa Panginoon, inihahanda niya po tayo. Sobrang maghanda ang Panginoon. Sobra. Alam nyo, minsan hindi natin nakikita ang kanyang mga kamay, hindi natin nakikita ang kanyang mga
plano, pero sigurado po ito, may plano ang Panginoon para sa atin. Amen? Today, we are celebrating Holy Week, hindi po ba? Nako, ano na naman, traffic na naman yan sa Pilipinas. Agawan na naman yan sa bus. At upang makauwi sa kanilang mga probinsya. Alam niyo po, ito yung isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dalawa po ang tradisyon na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Una po yung Pasko. Hindi po alam po natin na hindi naman po talagang eksaktong December 25. Pero ang pinagpapasalamat ko ay dahil sa Pasko, ang buong mundo ay nabibigyan ng kaalaman na a child was born, a son is given to us. At ito pong Holy Week, international din po ito, buong mundo nag-celebrate ng Holy Week. And napakaganda po sapagkat ang Holy Week tells us that Jesus Christ gave up His life for us. And He rose up again and He will come again soon. Naalala ko po nung ako ay nasa Pilipinas pa at sabi ko nga ako ay masyadong inosente, ignorante sa salita ng Diyos. Ang alam ko lang po ay sumunod sa tradisyon, sumunod sa relihiyon sapagkat ako po ay pinanganak na Katoliko, no? At napaka-relihiyoso ko po nung panahon na yon. Simba po ako ng simba. Lahat ng mga ginagawa sa simbahan ay ginagawa ko. In fact, pag Holy Week po, alam niyo pong ginagawa namin sa Holy Week. Magmula Santa Ana, naglalakad po kami hanggang Antipolo. Kalayo niyan. Pero sa akin po, sa puso ko, alam ko nagsakripisyo na ako sa Panginoon. At sana nga, nakikita ko yung mga ginagawa ng iba, nagpapalo sa likod at napapapako sa krus. Naku, sabi ko, sana nagagawa ko din yon, no? Pero nung ako po ay nakakilala sa Panginoon at nag-umpisa akong magbasa ng Biblia, nabuksan po ang aking mga mata sa mga kamaliang aking ginagawa. Hindi po pala natutuwa ang Panginoon kapag ginagawa natin mga bagay na hindi naman niya pinagagawa sa atin. Kaya nga po sa Hosea, sinabi niya po sa Hosea, "My people perish because of lack of knowledge." Kaya po, dapat makilala po natin. Kilala mo ba talaga si Jesucristo? Marami po kasing kilala ang Panginoon, kilala si Jesucristo, ngunit hindi sila kumikilala. Makikita po sa buhay nila yan. Katulad ko po noon, kilala ko si Jesucristo, pero hindi ko naman ako kumikilala sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko nga alam kung anong kanyang mga utos Ginagamit ko lang yung aking pagkaalam ko kung anong mali at ang tama. Kaya po, pero ang malungkot ito, hindi nila tunay nakilala si Jesucristo. Isa po ang mensahe ng Holy Week. Hindi po to dapat yung malungkot. Hindi po malungkot dapat ang Holy Week. Dapat po ang Holy Week masaya. No, dapat we're celebrating, we're rejoicing, Lord. By the way, happy fourth anniversary sa DLS. Talagang tunay na pwede itong mapag-rejoicean. Pero ano ba talaga ang mensahe ng Holy Week? Sa John 3:16, ito po ang mensahe ng Holy Week. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sino po itong Son of God na binigay ng ating Diyos Ama? Jesus Christ po. Si Jesucristo. And I believe that Jesus Christ came down from heaven not to organize any religion, but to bridge us to the Father. Pero alam niyo po, bago dumating si Jesucristo, inihanda po ng Panginoon ang mundo. Inanda po, especially ang mga Israelita. Sapagkat ang dami pong mga prophecies
ang ibinigay ng Panginoon sa paghahanda sa pagdating ng ating Mesiyas. Sa Isaiah chapter 1:14, sinabi po doon na a virgin will conceive and give birth, and he will be called Emmanuel, God with us. Sa Isaiah 53, doon po makikita natin na Jesus sabi niya, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Mga prophecies po ito, hindi pa nangyayari, pero binabalita na. Isaiah 53 verse 9, nung siya'y namatay na, He was assigned a grave with the wicked. And in Isaiah 53 verse 11, ito na po yung masayang parte na pinoprophesy through Isaiah. So after He has suffered, He will see the light of life and be satisfied. Nabuhay po. Pero nearly 600 years after it happened, natupad po ang prophecies na yan. In Matthew chapter 1, makikita natin po doon, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Isang virgin, si Virgin Mary, will conceive and give birth to a son, and He will save His people from their sins. Pinanganak na po si Jesucristo. Pero in John 19 verse 30, siya po ay ginulpe. Sobra. Hindi na nga mukhang tao. At pagkatapos ay pinako sa krus. At sinabi ni Jesus Christ, when we had received the drink, sabi niya, it is finished. And then after that, He died. Gave up His spirit. But in Matthew 27, nung namatay na siya, Joseph took his body at siya ay inilibing sa tomb, sa tomb na he had cut out of the rock at saka nilagyan ng stone. But after 3 days, some women who went there para lagyan ng pabango and everything, lalong ayusin yung kanyang puntod. Wala na siya doon. Ito yung sinasabi sa Isaiah. After He has suffered, He will see the light of life. Nabuhay po si Jesucristo. Alam niyo po, more than 300 prophecies about Jesus were fulfilled. At wala pong no records, no book, no person, no event has surpassed or equaled, nor even came near this. Sobra po. Kaya po ako, buong buhay ko, ibinibigay ko po sa ating Panginoon, sapagkat siya, out of the many religion, out of the many worldviews, ang Biblia lang po ang nagsasabi ng totoo. Well, we are so blessed now in our generation, sapagkat lahat ng nasasaad sa Old Testament ay nangyari po sa New Testament. Pero sabi ko nga kanina, for us Christians, many knows who Jesus is. But the question is, do we really know who He is? Kilala ba natin talaga ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo? Nakakalungkot po, many profess that they know who Jesus is. Pero they have just made Jesus as a symbol of a religious belief. Yun din po ako noon Simbolo lang siya ng aking pananampalataya. In fact, in these challenging times, alam niyo pong hinahabol ng tao? Blessing. Blessing has taken center stage rather than knowing who the blesser is. Nagiging parang vending machine si Jesus Christ, Parang genie. Minsan nga utusan pa. Na kapag hindi binigay ang prayer, sinisisi pa siya. Alam niyo po kung bakit? Ignorante po kasi tayo. Ignorance of the Bible, ignorance of Scripture.
This is one of the reasons why many live defeated lives. Masarap po magbasa ng Biblia. Napakasarap po. Ang dami po nating matututunan. Mga bagay na hindi maituturo sa atin ng mundo. Kaya kailangan magbasa ka ng Biblia. Hindi dahil obligado ka. Dahil gusto mong mamuhay ng may kapayapaan and na makilala natin ang ating tagapagligtas. Meron akong serious question sa inyo. Have you noticed the changes God has brought to your life since you entered a vital relationship with Jesus Christ? Kasi po dapat po noticeable ito. No? Noticeable, dapat napapansin po ito as a testimony ng bagong buhay na natanggap po natin when we trusted Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi alam niyo po, kapag tunay mong tinanggap, magmula sa puso, hindi sa nguso, mula sa puso, hindi sa nguso. You know, if we truly accepted Jesus Christ in our life, events will follow. God will put order in our life. The presence of God will always be with us, and because of the presence of God, He will put order in our life. Dapat po may pruweba. Sabi nga po ni John the Beloved in 1 John chapter 2 verse 3 to 6. We know that we have come to know Him if we keep His commands. How do you keep His commands? Siyempre, hanapin mo muna yung commands, and then after that, sundin mo. No, hindi mo lang itatago dito. Dapat sundin. Sabi nga ng Panginoon, lolokohin lang natin ang ating sarili. No? Kapag pakinggan natin ang mensahe ng Diyos, tapos hindi naman natin susundin. And sabi pa rin ni John the Beloved, whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar. And then sabi niya rin, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Paano natin malalaman how Jesus lived kung hindi natin babasahin ang kanyang buhay sa Biblia? Alam niyo, mayroon akong two news that Jesus brings. No? Dalawang balita o news. Ano ba yan? There are two news that Jesus brings, and I'd like to share with you the first one. No, one is the good news, and the other is the bad news. Yan po yung dalawang news na isi-share ko sa inyo ngayon. Now let me share you the good news first. Ang una pong news, we are saved by grace. Ano po ba ibig sabihin ng grace? Pagpapala that we do not deserve. We are saved by grace. Jesus paid for our sins. Bayad ka na sa iyong mga kasalanan. We are more valuable than all of our mistakes. Kaya wag mo nang don't look down upon yourself, don't condemn yourself, don't judge yourself. Jesus Christ came here not to condemn us but to save us. He gave us His life so that we may start a life with Him. We need to be saved. Saved from what? Alam po natin yan, no? We need to be saved from the fires of hell. And also we need to be saved from the evil of this world. We are saved by what God has done for us through Jesus and not what we have done for God. Kaya nga po, ang natutunan ko noon, hindi po pala ako kailangan maglakad magmula Santa Ana hanggang Antipolo o magpalo, no? Pag Holy Week o kaya magpapako, no? Nakakalungkot nga po eh. One time, doon sa aming community, meron pong karo doon. Alam niyo yung nilalagyan ng mga rebulto, no? Kasi ano na yun, araw ng pagkabuhay. Naku, napakaganda ng dekorasyon nung karo, napakaganda. At ando doon si Jesus Christ, ang kanyang imahe, ando doon, ang ganda-ganda. Pero alam niyo po, anong gabi, pagkatapos silang gawin yon, hala, nagiinuman na. Nagiinuman na. My people perish because of lack
of knowledge. In fact, kami nga noon, pagkatapos ng lakaran namin magmula Santa Ana hanggang Antipolo, pagkatapos niya, inuman na rin. We are saved by grace, not because of what we have done. Ginawa na ng Panginoon. Do you know what happens to us the moment we receive Jesus Christ in our life? Did we become a new person? No way. Ikaw pa rin yan eh. Hindi po ba? Alam niyo, naalala ko noon, yung isang bading na direktor na yung sumulat ng Gulong ng Buhay. You know? Ano siya eh, bading siya noon. Tapos, marami siyang lahat ng mga artista niya, ginagawa niyang boyfriend, gano'n. Tapos sabi niya, hindi ako a-attend doon sa mga ganyang mga gawain. One time, inimbita ng producer. Siya hindi siya makahindi. Hindi siya umattend. Nakinig. Sabi niya, sige lang, makinig lang ako. Aba, matapos ang gawain, alam niyo po ba? Ang luha niya, grabe. Luha, uhog, lahat, no? Talaga naman. At na-slain pa nga, no? Na-slain pa at binigay niya ang buhay habang siya nakahandusay doon. Ibinigay niya ang buhay niya kay Kristo. At ang sabi niya, salamat, magmula ngayon, hindi na ako bakla. Pero pagtayo niya, alam mo nangyari, akala niya Rambo. No? Rambo na ako. Hindi na ako bakla. Aba? Ay, bakla pa rin ako. Salvation kasi is a journey. It starts and ends at the cross of Jesus. Kapag tinanggap mo ba si Jesus Christ, tapos na lahat ng problema mo? No way! Habang may buhay, may problema tayong kakaharapin. Kaya nga lang, kapag suko ang buhay natin sa Panginoon, meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan. Kapag tinanggap mo ba si Kristo, babayaran na ni Lord ang mga utang mo? Hindi Utang mo kay Bombay, bayaran mo yan. Di ba? Kaya nga lang, gagabayan ka ng Panginoon. Di ba? Upang mabayaran mo lahat yan, mga financial problems mo, no? Kapag tinanggap mo ba ang Panginoon, maayos na ang buhay mo? Hindi pa. Magpaayos ka muna. Allow God to put order in our life. Alam niyo po, salvation is a journey. No? Alam niyo kung anong mangyayari. Unang-unang mangyayari, kapag tinanggap mo si Yesu Cristo, ito ang mangyayari the moment we receive Jesus in our life. We receive a born-again spirit. And this will make us a living being once again. Ano ba ibig sabihin ng born again? Pagbabagong buhay? No? Hindi. Resulta lang yan po ng pagiging born again. Dapat maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng born again. Anong nangyayari? Ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Akala ko noon dapat maging born again ka, relihiyon, denominasyon, para pumasok ka sa langit. Hindi po pala yun ang konteksto noon. Pag sinabi niyang born again, dapat may espiritu na maipapanganak muli sa iyo, baby na espiritu, kasi born again, Baby na spirit na kailangan mong alagaan upang mag-mature ito. You cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin nun, hindi mo maiintindihan. Ano yung kingdom of God? Plan of God, the mind of God, the heart of God. Bakit ka mo? Sabi ni John the Baptist, di ba? Behold, the kingdom of God is near. Sino tinuturo niya? Si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo yung kingdom of God. Plano ng Panginoon to save us. Alam nyo, let me just explain this further sa pamamagitan through the Bible. Balik tayo sa creation ni Adam in Genesis chapter 2. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Special po si Adan.
Ginawa po muna ng Panginoon ang Garden of Eden, no? Lahat yan, makakain niya. Eat all you can yan. Only rice. Andiyan dyan lahat, pwede pinanda muna niya. Pagkatapos ginawa niya si Yesu Cristo with His hands, not with His lips. No? Yung mud, gumawa siya ng mud. Tapos, nagkaroon siya ng physical body. And then He was created in the image of His Son, in the likeness of God. So, meron siyang karakter. Ano yung karakter niya? Banal. And then after that, God breathed into His nostril. Ano yung hininga niya? Ang hininga niya ay ang kanyang spirito. And nagsabi dito, and the man, after he had breathed the breath of life, the man became a living being. So, kumpleto po. Tatlo po ang component niya ni Adam. May flesh, may character, which is the personality of God. A blessed character. And then, may spirito siya. And yung spirit nito is connected with God who is spirit. Kailangan, only spirit can understand spirit. Tandaan po natin yan. Ano ba ibig sabihin? Kapag ikaw nasa barikan sa Batangas, nakakita ka nagbabaga ng Batanggen yung barik na barik, lasing na lasing. No, kausapin mo isang lasing, maiintindihan mo ba? Hindi di ba? Pero kung kayo parehong naglasing, abay kayo magkakaintindihan. Di ba? Sample lang po yan. So that may be very clear that only Spirit can understand Spirit. Now, sinabi ni God, kainin mo lahat yan, ha? Pero huwag mo kakainin itong tree of the knowledge of what is good and evil. Pero anong ginawa ni Adan? Nagkamali sila, di ba? Si Eve ay na-tempt, tapos pero sino nagkamali talaga? Sino nagkasala? Si Adan. Kasi sa kanya binigay yung command. But did they die? Hindi Nagpakarami pa nga sila Pero anong namatay? Ang namatay yung spirito. Bakit kamo? Hinanap sila ni God. Nasaan kayo? Sabi God, nasaan kayo? Alam niyo ba kung bakit hinanap ni God? Kasi naputol po yung internet. Patay ang spirito, hindi ngayon connect to God who is Spirit. But the good news is this, hinanap pa rin ni God si Adan. Ganun pa rin, kaya ganun pa rin po nangyayari sa atin. Hinahanap pa rin tayo ng ating Diyos. No? Ngunit ganun na lang ang pagmamahal natin sa atin ng ating Panginoon. Matagal po tayong disconnected sa Diyos. Ako po, kahit po ako'y may relihiyon noon, religiously following all traditions. No? Lahat ng itinuro ng nanay ko sa akin, no? Tinuro na aking simbahan, sinusunod ko. Ngunit ang buhay ko ay walang connection sa Diyos. Hindi ko alam kung anong tama at anong mali. Ang ginagawa ko lang yung alam kong tama. Alam mong mali, di ba? Ang sabi nga, di ba, love your neighbor. Aba, minahal ko lahat ng mga neighbor ko. In fact, yung mga neighbor ko nga iba pa nga doon, kumari ko pa, minahal ko din. I'm not proud of this. But marami po akong mga dinisrespeto noon ng mga kababaihan. Kaya nga po pogi kasi. Pero nung na-born again ako, humingi naman po ako ng tawad sa kanila. Okay. The love of God and Jesus Christ for us is unequaled. You are more valuable than all of your mistakes. Repent. Ask God for forgiveness and repent. Ibig sabihin, tumalikod ka sa iyong kasalanan. Yung pagmamahal mo sa Panginoon dapat may pruweba. Ang sabi nga ni Jesus Christ, those who love me will obey my commands. Those who will not obey my commands are those who not love me. Kaya yung mga dalaga, pag sinabi ng binata na yan, mahal kita.
Sabihin mo sa binata na yan, sige, pakasalan mo ako. Ala, pag hindi handa yan, baka puro sanguso lang yan, wala sa puso. Sapagkat ang pagmamahal, may pruweba. Ikaw ba, nagsasabi, mahal mo si Jesus Christ? May pruweba ba? Right? So, yun po yung unang news, yung good news. But you want, ito po yung pangalawang news, yung bad news. Ano po ba yung bad news? Pakinggan nyo po, listen to the words of Jesus Christ. Natatandaan nyo po, pag nagbasa kayo ng Biblia, meron po doon, mga Pariseyo, dinala po yung adulterous woman na nahuli nila. Bakit kamo? Kasi gusto po nilang mahuli si Jesus Christ na magkamali. So, dinala-dala niya yung adulterous woman. Sabi niya, kung sinong hindi nagkasala, unang bumato. Walang bumato. Tandaan niyo po, walang bumato. Pero by the way, si Jesus Christ, walang kasalanan. Pero hindi siya bumato. Hindi po ba? Kasi He came here not to condemn us, but to save us. At ang sabi niya, may bumato ba sa'yo? Wala po wala po. May nag-condemn na ba? Wala. I will not condemn you. So her sins were forgiven. Pero ito yung sinabi ni Jesus Pakinggan niyo po maigi to Pakinggan niyo. Sabi niya, go now and live your life of sin. Command po yun. I remember yung isang invalid man who was born invalid, no? Magmula nung bata pa siya. He was healed sa Bethesda. Tandaan niyo yung pool, di ba? Tapos pinagaling ng Panginoon, tayo ka, no? Tumayo ka dyan. Naglakad, nagulat yung mga tao, alam nilang invalido yun And then, sinabi niya po, no? Sabi niya, see, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. Wow! What is the worst thing that can happen if we continue sinning? This is the dangerous side of Jesus. Kasi alam natin kasi puro love, Jesus is love Alam natin na grace No? Pero ito, merong dangerous side si Jesus. Alam niyo ba yung dangerous side ni Jesus? He means what He says. He means what He says. Dangerous. Jesus is dangerous to people who ignore Him. Dangerous to people who misuse and abuse His love, His grace, His mercy. Jesus made Himself very clear. Sabi niya, anyone who does not love me will not obey my teaching. Basahin niyo sa John chapter 14 yan. Ito pa po listen to this scary words to. Scary words ni Jesus in Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Ito, pakinggan niyo maigi Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. With the time of judgment, He can disown us. Alam mo po, mga churches ngayon, nag-away-away sila, nag-divide sila. Alam niyo po bakit? Kasi minsan, sabi nila, can you lose your salvation? Isa naman, you cannot lose your salvation. Hey, bakit kayo nakapokus sa salvation? Salvation starts and ends on the cross. Ang susunod po niyan is judgment. Yun ang kailangan natin. Pagtuunan, yung judgment day. Listen to what happened to yung 5 unprepared virgins, sa parable of the 10 virgins in Matthew 25. Hindi sila handa. Napagsarahan ng pintuan. Katok sila ng katok. Lord, Lord, they said, open the door for us. But He replied, truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know what the day or the hour.
Wow, 50%. Some 50% ka ba kapatid? Doon sa napagsarahan o doon sa nakapasok? Paalala ito, babala. Seryosong babala ng Panginoon. Hindi po nagbibiro o hindi seryoso po ang Panginoon. Sabi niya, it is a part ng Panginoon, na buhay ng Panginoon, ang karakter ng Panginoon. Dangerous po ito. Dangerous to those who ignore Him, to those who misuse and abuse His love, grace, and mercy. No? Ito pa po, sabi pa, alam mo na, sinabi pa rin niya, wise builder ka ba o foolish builder ka? Ang sabi niya in Luke chapter 6, sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Kaya napakaalaga po ng obedience. God knows, God sees, God cannot be mocked. No wonder we can read words in the Bible, yung words like erase and blot out in the Bible. By the way, alam niyo pag tinanggap mo si Jesus Christ at the time of when your salvation starts, your names will be listed in the Lamb's Book of Life. No, the blood of Jesus, yun ang pinakatinta no? Mare-register ka na. Ikaw kaya kapatid, registered ka na ba? Baka naman register ka lang sa ibang mga denominasyon, pero sa Lamb's Book of Life, hindi ka registered. You have to be sure, no? No wonder. Pero alam niyo po, sa Biblia, sa Old Testament, wala pa nga si Jesus nun The Old Testament, meron po sa Old Testament, sa New Testament, at saka sa Revelation, meron pong words na erase at saka blot out. In Exodus chapter 32, nasa taas na ng Mount Sinai si Moses, kinakausap ng Diyos, binibigay na sa kanya yung 10 utos, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, bumaba ka, tignan mo ang ginagawa ng mga tao. Pagbaba niya, mismong si Aaron na kanyang kapatid, ay nangunguna pa gumawa ng golden calf. Abomination, galit ang Panginoon, no? Isa sa mga 10 commandments, di ba? Do not worship images, man-made images. Galit na galit ang Diyos. Nagalit din si Moses. At sabi ng Panginoon, hindi ko gusto ang mga ginawa ng mga covenant people ko, ng Israel. Alam niyo ginawa ni Moses? Nagdasal po siya. Basahin ko po parte sa verse 31 ng Exodus 32. So Moses went back to the Lord and said, "Oh, what great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written." The Lord replied to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot out of my book." Allah, may burahan pala. Hindi ka pala permanente, no? May burahan. At sino lang nagkasala sa Panginoon, ay binubura niya pala, no? Sa Matthew chapter 6, nag-pray si Jesus Christ, tinuruan sila na kung paano mag-pray. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito po mga katotohanan na pwedeng magagawin ng ating Diyos para sa atin dahil pinanangin natin. Pero yung susunod po, tayo dapat ang gumawa. Ano yun? Sabi niya si Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Forgiving your sin, forgiving those who sinned you. Pagmamahal po yan. Sabi ko nga palagi, if you love the lovable, you have not yet loved. But if you love the unlovable, then you have loved. Yan ang pagmamahal na itinuro ng ating Diyos. Diyos na nagbibigay. No, always giving, always forgiving, always dying to self. Ang tinuro kasi ng mundo akin na.
mamahalin kita kung, parang Panginoon, mahal kita, Panginoon, pero Panginoon. Pahinginoon. Ang Panginoon mo, Panginoon na. Di ba? Sa Revelations, chapter 3, 4-6, alam niyo 7 churches, right? Ito dapat pag-aralan ng bawat mga simbahan no? Anong klase ng church tayo, no? Bago dumating ating Panginoon. Revelation chapter 3 verse 4-6. Yet you have a few people in Sardis who have not sold their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life. May burahan talaga. But will acknowledge that name before my Father and His angels. Alam niyo po, our story since we received Jesus Christ will prove its authenticity. Authentic ka ba? Totoo ka bang tumanggap sa Panginoon? Ang pagtanggap mo ba sa Panginoon mula sa puso, hindi lamang sa nguso? Nakikita ba sa iyong buhay? The fruit of the Spirit is with you. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and faith, and self-control. Kasi po, at the end of it all, yung buhay natin, when we receive Jesus, kasi po, meron na po tayong istorya sa langit. Ano yung istorya natin sa langit? All have sinned and have fallen short of the glory of God. And the wages of sin is death to eternal fire. Kaya po tayo hindi po living being kasi wala pa tayong born again spirit. Tandaan nyo po yan. Kapag hindi mo tinanggap si Jesucristo, diretso ka sa impyerno. Pero pag tinanggap mo si Kristo, a born again spirit shall be with you. Right? Born again baby. Anong gagawin mo ngayon sa born again spirit mo? Kaya nga po napakahalaga ng simbahan. Ang simbahan hindi organisasyon. Ang simbahan hindi napakagandang mga templo. Ang simbahan are people who love each other. Sabi ni Jesus, love one another. Kaya po ang simbahan, ito po yung magiging pamilya. A church is a family. It's not an organization. Kasi po yung born again na baby dapat alagaan, mahalin, turuan, pakainin ng salita ng Diyos. Hanggang sila ay for them to grow up to be spiritually and emotionally mature so that they now can take charge and take care of new born again believers. Now let's go back to the white throne judgment. Let's visit the book of Revelations 20 verse 11 to 15. Ito po yung white throne judgment. Basahin ko po. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Teka muna, who was seated on it? Remember in Acts chapter 7, nung pinatay nila si binato ni when they stoned Stephen to death, di ba? Aprobado pa yan ni Saul before, di ba? Sabi ni Stephen, look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. So if God, the Son of Man, is standing, then God was sitting, right? Yeah. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Who was seated? God the Father. The earth and the heavens fled from His presence, and there was no place for them. Wala na po yung sense of time. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Akala ko no, iba po talaga pag nagbabasa ng Biblia. No? Yung mga, hindi ka na ignorante kapag nagbasa ka ng Biblia. Akala ko noon isa lang ang book. Yung Lamb's Book of Life lang. Babae, dalawa pala yan. Meron palang books. Books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. So dalawang set of books yan. And then the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Teka muna. Di ba, our salvation is a free gift. You don't have to do anything. Not by works. Right? Ephesians chapter 2. Mga anak, pakinggan niyo po ito. 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, he is a new creation. The past is gone,
And behold, the new has come. Sa Isaiah, sabi pa nga niya, di ba? Let's come, let's reason together. Though your sins as red as scarlet, I can turn them white as snow. Yung buhay po natin na papunta na po sa impyerno, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Yung buhay po natin noon, mga kasalanan natin noon, burado na. Burado na. Yung kasalanan ko po noon, burado na. Ano po pa mga kasalanan ko noon? Noong aking kabataan, noon, alcoholic na ako noon eh. Hindi ako drug addict, pero nagda-drugs ako noon. I was an angry man. Yung ate ko nga, binabato ko ng bote yan eh. Nakipagsuntukan pa nga ako sa bayaw ko. Ang dami mga babae na disrespeto ko. I was an angry man. Pero, yun ang buhay ko noon. Nung tinanggap ko kay Kristo, binura na yan ng salita, ng dugo ng Diyos. At meron tayo ngayong bagong aklat, bagong book. Ano yun? Dito po i-record yung buhay po natin. Nang tumanggap tayo kay Kristo, pruweba po ito. Kung tunay mo nga tinanggap kay Kristo, teka muna, meron pa ako isang natutunan. Sana po, maintindihan po natin itong revelation ng Panginoon sa atin. Akala ko noon, lahat ng tao ay huhukuman. All will be judged. Teka muna, ang sabi po dito sa Revelation chapter 20, sabi po dito, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So kapag ikaw ay hindi tumanggap kay Kristo, hindi ka registered sa book of life. So prejudge ka na, tama po ba? Prejudge ka na, so diretso ka na sa impyerno. Pero sino yung i-judge? Ang i-judge, yung mga tumanggap, tayo na tumanggap kay Kristo. At paano tayo i-judge? God is a God of justice. Hindi siya unfair, right? What you sow, you will reap. Kaya nga, God cannot be mocked. Doon kasi makikita sa books that will be opened. Amen? We will be judged as Christians, as believers of Christ. Tunay po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, you call me Lord, Lord, but you don't obey my commands. I do not know you. Allah, yan ang isang dangerous side ni Jesus Christ. He means what He says. Paano yan, Pastor? Pag, alam mo, Christian ako, pero nagkakasala pa rin ako. Ibig sabihin, mabubura ba yung pangalan ko? Hindi, anak. Hindi, anak. Lalo na kung mahirap na kasalanan na hirap na iwanan. If you become victorious against that sin, napakagandang istorya mo yan. Napakagandang istorya yan. And God is a rewarder of the faithful. Right? Salvation is a journey. Starts and end of the cross. Ang dapat pagdaanan natin, the narrow road. God says, be holy, for I am holy. Command na naman yun. The narrow road rather than the wide road. Alam niyo ba kung bakit sinabi nun? Sinabi ni God yun? No? Yung metaphor na yun? Bakit? Kasi sa wide road, ang daming mong maririnig na boses dyan. Ang daming kamay extended sa'yo. Hindi mo alam kung kaninong kamay yan. Pero yung narrow road, boses lang ng Panginoon yun. May guide yan. Ang GPS niyan, Biblia. Kamay lang ng Panginoon ang kailangan mong hawakan. The narrow road is the road we take towards life of holiness. At alam niyo po ba, ang ating destinasyon, hindi po langit. White throne judgment muna. Yan ang destinasyon natin, white throne judgment. Heaven will be our home. Yun. Di ba? Heaven will be our home in eternity. Pero hindi pa rin tapos yun. Dadaan pa tayo. Pag pumasok tayo, approved tayo, hindi tayo na-blot out o na-erase, pumasok tayo sa gates of heaven, that pearly gates.
Dadaan po tayo sa susunod, judgment seat of Christ. Hindi naman po tayo huhusgahan dyan kung pupunta tayo sa impyerno sapagkat nasa loob na tayo ng langit. Judgment seat, ang tawag po dyan, Bema. Dyan po malalaman kung ano yung rewards. No? May reward po tayo. No? This is where our reward shall be determined and given to us. Lahat ng mga good works natin na ginawa, lahat ng mga victories natin, lahat ng mga souls we want from Christ, meron pong tinatawag na crowns in heaven. Hindi ito para ipagmalaki natin sa Diyos, eto ang dami kong crown ha. No, ito yung ipapresent natin sa Panginoon. Panginoon, God, Father, ito ang buhay ko na inalay ko sa iyo. And I know heaven is such a beautiful place, but I know also one thing. There is merong special place in heaven for the faithful. Amen? Our victories of our sins will be such beautiful stories. Kaya laban lang. Laban lang mga anak. No? Laban lang. Don't condemn yourself. Fight a good fight of faith. God, fight a good fight of faith. You have the Holy Spirit with you. Your Holy Spirit is now connected to your born-again spirit. Feed your born-again spirit with the Word of God para may maipaalala sa iyo ang Holy Spirit. The Holy Spirit will empower you, will remind you, will rebuke you. Siya yung makakatulong. He's an advocate. Siya yung magtuturo sa atin. Guide us towards the life of holiness. And you know what? Meron din po tayo mga holy angels. Holy angels who were commanded to minister to those who will inherit salvation. Hindi po tayo nag-iisa. And finally, we have a church family who will guide us. Church family who will pray for us, watch our back, help us out, guide us. Kapag natumba, itatayo tayo. Pag nagkasala tayo, umiiyak ang Diyos, hindi dahil sa nag-disobey tayo sa Kanya. Umiiyak ang Diyos kapag tayo'y nagkakasala, patuloy nagkakasala, dahil alam niya sinasaktan natin ang ating sarili. So ang mga anak, mga kapatid, tama na. Start living a holy life. Living a holy life is not living a sinless perfection. Hindi mangyari yan. Living a holy life is your desire and act not to offend God, but to always please Him. Kaya mga anak, fight a good fight. Sabi ni Jesus, paalala niya ito. Especially now that all the signs that Jesus Christ predicted or prophesied in Matthew 24. Lahat andito na po. Nangangamalapit na dumating si Jesucristo. Pero ito yung paalala niya in Matthew 24, 12 and 13. He says, because of the increase of wickedness. Napapansin niyo na ba yan? Ramdam niyo na ba ang sama na ng tao ngayon? Kaya kailangan talaga tayo ng Diyos para kausapin yung mga masasamang tao na yan. Not to condemn them, but to look them through the lens, through the eyes of Jesus Christ. They need Jesus. Sabi niya, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. In Philippians chapter 2, verse 12 to 13, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation. Work out, not work for. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. By the way, may dahilan kung bakit ka ginawa ng Diyos. We are God's workmanship created in Jesus to do good works
that was already prepared for us in advance. Created in Jesus. Ang modelo mo si Yesu Cristo. That's why we need to walk like Jesus walked. Live like Jesus lives. And then finally in Hebrews chapter 12, 1-3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let's run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Do not be like Peter. Lumakad nga with faith, lumakad nga sa tubig, pero nawala yung focus niya kay Jesus, kaya siya lumubog. Fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of your faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Every day is a battle for us. And ang battle natin is spiritual. Basahin niyo Ephesians chapter 6. Kaya dapat po, handa tayo. Meron ding armor of God. Basahin po natin Ephesians chapter 6. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Meron po tayong Biblia. Our guide, manual for life towards holy living. And finally, I'd like to share with you itong napakasarap, itong paalala, seryosong paalala. There will come a time we will be judged. We will face the white throne judgment. Books will be opened. Sabi po ni John the Beloved, sabi niya sa 1 John 2, verse 28. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Pagharap natin sa white throne judgment, ninenervyos ka ba? Or excited ka? Because you know that you live a life worthy of the cross of our Lord and Savior, Jesus Christ. Before I close in prayer, this is my personal prayer. And I shall share this song for everyone. Cleanse me, Lord, of all my deepest sad charades. Oh, I want to be whole and only yours. Take away the clutters in my life every day. Make me like a child at play. Give me joy. I love to laugh and cry with you. You become a friend me to be patient as I watch and as I pray, growing in your love each day, Lord. Show me the way for when the time comes. I want you to know me. When the time comes, I want to be there. And when the time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take
take me. When my Jesus comes to take me home. Yes, Father, thank you, Lord. This week, Lord, such a special week for the whole world. We celebrate, Lord, the passion of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, I pray, Father God, that you will continue to use us, Lord God, your children, so that no one will be ignorant of your word. Lord, break the chain of tradition. Break the chain of ignorance, Lord God, that renders us living defeated lives. Lord, I pray, Father God, that all of us who are Christians, Lord, who have received you, will no longer stay saved, safe, and seated, because people need you. People need the Lord. And let us not just wait, because you said, Lord Jesus, that if my words, if my gospel is preached to all the nations, then the end will come. And I pray, Father, that all of us, Lord God, will put our hands together, Lord God, to teach, to reach out and touch lives. People need you. And I pray, Father God, that as we walk, Lord God, into your light, our lives, Lord God, will be so shining, Lord God, in this dark world, that people would want to have what we have. Thank you, Lord. Because our desire, Lord God, is not just to enter the pearly gates in heaven, but to hear you say to us, well done, my good and faithful servant. For when the time comes, I want you to know me, Lord. I want to hear your words, loving words. Well done, my good and faithful servant. And I pray this to everyone who is here watching, listening to your message. Do not just listen to his words, but obey, or else we will just be fooling ourselves. Thank you for Jesus for this wonderful time. We are here. Your presence is here. Thank you, Holy Spirit, for speaking to us. We give you glory, honor, and praise. As I pray, Father God, for DLS, Lord God, thank you for 4 years, Lord, of fruitful ministry. May you continue to bless them, Lord God. Continue, Lord God, to empower them, Lord God. Continue, Lord God, to let their voice, Lord God, be heard in all parts of this world, Lord God. Use DLS, Lord God, to show the world we need God, that He is a God who can change lives. Thank you, Father. We give you back all the glory and all the praise in Jesus' name. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Amen. Salamat po.